Good afternoon, good morning, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po to Excel Pinoy, ang vlog site po ng para sa usaping negosyo, pag-aaral tungkol sa pagsisimula at pagmamanage ng ating kabuhayan tungo sa pagpapaunlad ng negosyo. So welcome po sa inyong lahat at pasensya na po, ngayon lang po ako ulit video, nakapag-vlog and napaunlakan po tayo ng isang magaling na Filipino inventor, member po siya ng Filipino Inventor Society. So, huwag na natin patagalin at alam kong busy-busy si inventor. Welcome, Inventor Boyet. Welcome, Inventor Joe. Magandang hapon sa inyo at magandang araw. Salamat, nagpapasalamat sa iyo sa pagpapaunlak at pagbibigay ng panahon sa ating vlog site ng Excel Pinoy. Alam naman natin itong advocacy natin nasa loob na tayo ng 4 na taon, no? 4 na taon na itong ating vlog site, ang ating advocacy, dahil usapin ito tungkol sa negosyo, sa finance, sa mga invention, sa mga Pilipino na nalalaman natin na patuloy na nagsisikap, bagamat tumadaan to sa sa mga proseso. Minsan may mga challenges, nandito tayo para makatulong, makapagbigay ng inspirasyon sa mga kababayan natin. So nagpapasalamat ako sa iyo at napaunlakan mo ako. Maraming salamat. And of course, yung ating namang interview hindi naman natin ito masyadong pahirapan si inventor. So bago natin palalimin o bigyan ng emphasis yung iba pa nating katanungan sa iyo, inventor. Of course, ako, medyo nakikilala kita dahil tayo magkasama sa Filipino Inventor Society. Of course, yung iba nating mga viewers, mga kababayan natin na manonood ng ating vlog site, itong interview na to para sa iyo, baka pwedeng magbigay ka ng konting background. Sino nga ba si Inventor Boyet bago niya pasukin ang mundo, ang magulong mundo ng pag-invention. So, nasa iyo pong kakataon, Inventor Boyet. Sino nga ba si Inventor Boyet? Ako ulit si Inventor Boyet, or real name, Inventor Domingo Buglosa Jr. Ako po ay ipinanganak sa Cotabato. At ang aking mga kapatid ay 6 po kami. At ang aking father, ang trabaho ng aking father ay isang janitor. Wow. Yes, isang janitor siya. At dahil doon, nagsikap kami mag-aral. At dahil sa pagsisikap na yun, nakagraduate po ako ng Mechanical Engineering sa Central Philippine University. At nag-aral din ako ng abogasiya sa University of the East, Maynila. Ako po ay naging manager ng Fluid Technologies and Environmental Technology Incorporated sa Sales and Marketing, sa Engineering Department din, at naging director din ako sa Fluid Technologies sa loob ng 5 taon. Bago ako nag-isip at nagtayo ng sariling company na ang pangalan ay Best Inc. or Beyond Environmental Specialized Technologies Incorporated, na kung saan ako ngayon ay attached. Ako po ang aking sports po ay chess, siyempre. Sa liit kong to, hindi pwede ako sa basketball. So, chess ang aking pinaka-game. Pero mahilig po ako magbasa at mag-research. Kaya marami din ako natutuklasan na mga bagay. At isa pa sa mga hobby ko ay painting. Pag wala akong ginagawa, nagpi-paint ako or nagpi-play ng music sa piano. So, yun ang brief background ko, Inventor Jojo. Thank you, Inventor Boyet. Parang multitask sports, ano? Pero sa chess, di nabalitaan mo ngayon ang ating naging champion sa FIDE. Si Oo. Carlsen. So, congratulations, ano? Congratulations kay Magnus. Oo nga, magagaling sila. Anyway,
So nabanggit mo kanina Inventor Boyet, kasi napaka-humble ng beginning, ano? Napaka-humble ng beginning, and syempre yung mga kababayan natin maring hindi maniwala or hindi ano do sa proseso, sa journey na ano mo, pero nabanggit mo nagsikap kayo pero yung father mo is a janitor, pero magkakapatid, tapos syempre yung parents nyo tuwan-tuwa nung dahil sa sobrang sipag nila na nagkaroon pa rin ng magandang resulta, no? Yung anim na yun. At ikaw ang isa sa mga lawyer among the six. Ah, yes, pero hindi pa ako lawyer, ah. Okay, okay. Hindi pa ako nag Gusto ko lang linawin. Okay. Ah, okay. At yung totoong dahilan kung bakit ang father ko ay naging janitor, ang mother ko kasi namatay siya nung 2 years old pa lang ako. Okay. So, ang pinakapanganay namin 10 years old that time. So, para masubaybayan niya ang paglaki namin, instead na magtatrabaho siya sa construction kasi siya ay foreman ng construction, ang ginawa niya, iniwan niya yung trabaho at nag-apply doon sa elementary school kung saan lugar kami lumaki. Para Okay. lang masubaybayan niya ang aming paglaki. Yun yung kwento noon. Mm-mm. Pero sa awa ng Diyos, kaya naman kaming magkakapatid, nag-graduate ay may isang entrepreneur kaming kapatid, dalawang Oh, teacher, tatlong engineers. oo, oo. Pero sa awa ng Diyos kasi, siguro binigyan kami ng biyaya na magkaroon ng mga scholarships. Yun yung dahilan kung bakit nakagraduate kaming lahat. Okay. So, ibig sabihin, kumbaga, nakatulong sa inyo yung scholarship para ika nga makapagtapos kayo ng pag-aaral do sa Yes. oo. Oo. So, mechanical engineer, as mechanical engineer, nagtrabaho ka nito for as ilang years nga pala ang na-practice mo or nagtrabaho ka bilang isang mechanical engineer? Siguro since 1993 hanggang ngayon. Hanggang Okay. ngayon. Kasi, oo, pinapractice ko siya. Hindi ko pinapractice yung sa ano ko, sa LLB or sa law. Mas prioritize ko yung yung sa bilang isang mechanical engineer. Which is yung nabanggit mo rin nung nagtayo ka ngayon ng tinatawag na ano nga, best ba yan or Best Inc. Best Inc. Which is Beyond Environmental Specialized Technologies. ngayon existing yan, di ba? Existing pa siya ngayon. Mga Oo, 3 years na siya. oo, yan, yan. Pero ibig sabihin, nagtatrabaho ka sa isang company pero yung best, 3 years na siyang operational. Hindi, nasa Best Inc. na ako ngayon. Nag-resign ako doon sa company kung saan ako employed kasi magkaroon pa siya ng conflict of interest. So yun yung best mo ngayon. Ito na yung sarili mo talagang business. Yes, Congratulations, ano? Pero related pa rin thank naman. you. Gawa mo. Yes, napaka-related siya kasi ang product line namin dito ay tungkol sa environmental protection. At ang Mm. aking invention ay may kinalaman din sa environmental protection, particularly sa paglinis ng tubig bago ibalik sa receiving body of water. Okay. Yan yung tinatawag na compact and portable wastewater treatment system. Oh, which is yun talagang ika nga parang isang proseso 'yan. Kahit na tama ba yung tubig anong klaseng water ito ba yung Ah, nasa tubig or nasa anong tubig ba 'yan? Rainwater ah, para purify ano ba 'yan? Ganito siya. Meron kasing batas ayon sa ating Water Act of 2004. Oo. Kailangan yung mga waste galing sa mga establishment bago ibalik sa receiving body of water, dapat treated yon. Otherwise, makontaminate no ng receiving body of water at mamamatay yung mga isda doon. Okay. So, ang trabaho namin, gumawa ng isang planta na kung saan pagdaan ng tubig doon, matitreat na siya, parang kagaya mo bago mo siya ginamit, bago mo siya i-release sa mga ilog at in-receiving body of waters. Okay. When you say yung treatment, ibig sabihin, let's say kung sa establishment galing o sa mga nabanggit mo kanina na paano nyo tinitreat yun? Ibig sabihin, halimbawa, let's say isang establishment sa isang lugar. Ano yung connect yung mayroon kayong ginagawang connection bago totally makarating yung
wastewater na yon sa talagang body of water, let's say sa ilog o kung saan man dapat makarating. Ah, Pero tinitest muna. ganito siya, di ba ang mga building, normally may mga septic tank yan, no? Lahat Okay? ng waste ng building doon papunta. So from septic tank, papump yan doon sa system, either sa invention ko or sa malalaking planta, na Ah, siyang tinatawag na wastewater treatment plant or treatment facilities. mm. Paglabas niyan doon, ang tubig niyan na treated ay i-chlorinate siya tapos bago i-release sa mga ilog o in a receiving body of water. Ay, ibig sabihin yung mga waste galing sa building, iba't di maraming building to, no? So yung galing sa Yes. waste, na kayo na ang, kumbaga, paano yung ginagawang procedure? Ano tawag sa ganyan? Tipunin ba yan or what? Ano bang tawag din yan? Yan po ay isang uri ng treatment na tinatawag biological treatment na kung Oo. saan nagbubuhay tayo ng bakterya na siyang kumakain ng pollutants ng tubig, lalo na sa organic matter na tinatawag naming biochemical oxygen demand or ito po ang measure ng strength ng organic pollutants sa tubig. Mm. Hindi siya kasi pwedeng salain lang. So, dapat ipakain mo ito doon sa aerobic bacteria kasi ang kanyang removal efficiency ng pollutants is about 90 to 98%. Pag Mm-mm. sinala mo siya, 10% to 30% lang removal. So, polluted pa rin ang tubig paglabas. Kaya, kailangan maglagay ng planta na yan. Oh, napakagandang technology, no? Napakagandang ika nga idea na magawa ng isang inventor Boyet yan. And hindi yan biro dahil kasi kung kung ang usapin waste ika nga medyo mahirap i-treat ito no. Pero dahil sa galing mo, dahil sa invention na nagawa mo, dahil sa programang o sa isang device na nagawa mo, device o treatment nagawa mong ika nga bago maalis yan o bago makarating yan sa body of water, hahalo yan sa ilog o kung saan man hahalo yan, treated na siya. Di ba? Yes, treated na siya. Oo, magandang ano. Pero sa ngayon, ang mga ano nyo lang, mga private company ba ang client nyo dyan or even the government? Actually, may mga government clients kami. Maliban kasi sa wastewater treatment, mayroon Oo. din kaming water treatment, yung para sa potable water. Hmm. Halimbawa, yung mga galing sa balon, kailan i-treat mo na yan kasi normally yan matataas ang hardness. Yung hardness, ito yung pag nilagay mo yung tubig sa baso at tinanggal mo siya, magkakaroon ng parang alikabok. Ito yung Yes. hardness na tinatawag. So, kailangan mong tanggalin yan sa pamamagitan ng paglagay ng isang equipment na tinatawag na softener. Ang softener ay nagkakaroon siya ng tinatawag na ion exchange. So, Mm. nag-induce ka doon ng brine, tapos ang ions ng normally yan calcium carbonate, nag-i-interact siya doon sa asin, nag-i-exchange ng ion. So, ang ions ng asin ay pupunta doon sa calcium carbonate at ang ions ng calcium carbonate ay napunta naman dito sa asin kaya natatanggal yung hardness ng tubig. Ang tawag Okay. doon ay softener. Yes. Maganda. Ngayon, ang kumbaga, itong proseso, itong pagtitreat nyo ng ano, water, wastewater is kasi kahit yung mga ibang water na titreat nyo rin. Gaano naman siya ka-challenging na in terms of yung sa market, ibig sabihin, siyempre, hindi lang yung company nyo ang medyo, merong ganyang advocacy, gaano ka-challenging sa market yan? Katulad yan, ini-introduce nyo yan sa government, sa private, so ano yung proseso dinadaanan para ano nyo yan sa market? Ma-introduce Ah, or ma-market nyo yung ganyang technology? una sa lahat, when it comes doon sa invention ko, ang nangyari kasi nito, ang malalaking building, bago magtayo ng building, requirement ng batas na dapat magkaroon sila ng wastewater treatment plant. Pero halimbawa yung mga fast foods na maliit ang area at maliliit lang din yung lupa nila, hindi nila pwedeng lagyan ng ganong kalalaking planta. So, Oo. ang ginawa, doon actually, ang invention ko ay nag-solve ng problema na yun ng DNR. So, yung compact and portable wastewater treatment, meron lang siyang size na 0.9 meters ang lapad, 0.9 meters ang lalim, at saka 1.475 ang haba. So, parang misa lang siya. So pag Mm. nilagay mo na siya doon sa planta, ipapump mo lang yung waste galing sa kanilang septic tank or sa oil and grease removal nila. Paglabas doon, treated na yung tubig. So hindi siya ganun ka
problema ang pag-market dahil nga batas ang nagtutulak. Ibig sabihin, lahat na magtayo ng mga fast foods na mga establishment, kailangan sila maglagay noon. Dahil pag hindi, mapipinalize sila sa DNR. Or else, hindi sila mabibigyan ng, kung halimbawa, nagsisimula sila magnegosyo, hindi sila mabibigyan ng permit, or kung magre-renew sila, hindi sila makakapag-renew, no? Dahil kailangan sumunod sila doon sa... Yes, tama Okay. po. Kasi may may discharge permit na tinatawag ang DNR na Yes, pag yes. ikaw ay nagtayo ng isang building, dapat may wastewater treatment facility at ang discharge noon, dapat kunan mo ng permit. Ibig sabihin, dapat pasado siya sa standard na ibinigay ng government. Otherwise, mag-contaminate ang receiving body water. Pero meron din pa kayong parang separate team na mag-inspection yan, or ang dapat mag-inspection yan, government? DNR po ang nag-inspection. So, Nagkumukuha sila ng sample ng tubig, oo. tinetest nila, after nilang matest ang tubig at bumagsak ka sa isang parameters, kasi ngayon mayroon tayong 12 parameters, Oo. pag bumagsak ka doon sa isang parameters, may penalty ka na 22,000 and Okay. every day of violation. Kaya medyo masakit yun. So ang tendency ng gagawa, magpapatayo siya, otherwise, mapapatayin siya ang kanyang negosyo ng mga penalty na yun. Oo. So, siguro isang panawagan na rin sa mga kababayan, ano, nagninegosyo o yung mga building, ika nga, sumunod na lang tayo sa patakaran, kasi para rin naman sa kaayusan ng ating environment dyan, ano? So, kailangan meron talaga silang sinusunod na proseso para dyan sa treatment. Or else, Yes, meron. uh, Meron. ngayon, matanong tayo, matanong kita, kasi ito medyo personal dito. Actually, yung proseso, hindi to ganun kadali bago ka makapag-set up ng company. Hindi to madaling proseso para maging isang inventor. Ano yung nagtulak naman sa'yo para ika nga pasukin ang mundong ika nga? Kasi sabi nga nila pagka-inventor daw ito kung malalalim ang utang ito, maanong utang nito, matataas ang IQ. Ano naman ito para maging isang inventor? Actually, ganito ang kwento kung bakit ako nakagawa ng wastewater treatment system na yon. Okay. Ako yung designer ng Fluent Technologies before. Pumunta sa office yung, I don't know, representative yata ng DNR at Mm-hmm. nagtanong sa amin kung kaya naming gawan ng design na maliit na planta na akma para doon sa mga fast foods. Oo. So, nung sinabi sa akin ng boss ko yon, sabi ko, I am accepting that challenge. So, from there, nag-start ako mag-design ng maliit na planta. At Oo. kinumbine ko yung mga principle ng lahat ng mga klase ng planta na ginagamit para mas makumpak ko siya, mas mapaliit. So, Oo. nung normal na ginagamit na planta kasi sa wastewater, ang tawag niyan ay suspended growth. Ito yung mga SBR, conventional, Okay. MBBR yan, mga suspended growth. So, ang ginawa ko, nagkaroon ako ng combination ng mga principles. Pinaghalo ko yung suspended growth process na principle at saka fixed growth process. So, dahil pinag-combine ko, pares na may efficiency na 95 to 98%, ibig sabihin, instead na lumaki yung aking efficiency, so liliit yung aking planta Mm-hmm. para paglabas doon ng tubig, pasado na siya. So, ganun po ang nangyari noon. Oo. So, nag-umpisa. Actually, ah ang dahilan na yon, wala talaga akong kabalak-balak na maging isang inventor. Oo. It's only paraan ng Diyos na magiging part ako ng Filipino Inventor Society kasi nung nagawa ko na yun at pumasa na sa parameters, sabi sa akin ng boss ko, ipatent mo. Nung Yes. pinatent ko yun, saka ko palang nalaman na mayroong Filipino Inventor Society pala. So, Okay. yun yung simula noon. Oo. So magandang ano, no, parang ang nangyari, masasabi natin blessing in disguise, no? Dahil sa una sa background mo, sa experience mo, and then may isang opportunity, isang matter of question na meron ba kayong paraan para nga ano tawag doon, yung kaya nyo bang i-cater yung ganitong klaseng market, ano? So ikaw naman talagang you took the challenge, sinabi mo kaya mo to, di ba? So yun, doon nag-umpisa yun. Actually, ang totoo, ang background ko sa wastewater, ganito siya. Ang Oo. mentor ko ay isang sanitary engineer na Okay. PRC examiner ng engineering before, si Mm. Engineer Jesus Calios.
Ang Oo. kanyang mentor naman ay si Dr. uh, Eroha na Oo. galing naman sa Harvard. Ang lahat ng sekreto kasi ng wastewater bago siya namatay ay naituro niya sa akin. Parang na-transfer niya yung knowledge. Kaya mayroon akong malalim na knowledge pagdating sa water at saka water treatment processes. So, Mm-mm. blessing in disguise po yun. At yun ay isang paraan din ng Diyos para magamit ang knowledge na ibinigay niya sa atin. Oo, kasi or else kailangan kasi ganun talaga eh. Kailangan ipagpatuloy yung advokasya, ipagpatuloy yung magagandang gawain na yan. Eh hindi naman pwedeng maputol yan. Ibig sabihin kailangan talaga mayroong mga katulad mo na ano ng isang opportunity at kung hindi ka rin naman naglakas loob na i-take yung opportunity na yon eh syempre hindi magkakaroon ng ganitong klaseng produkto or system or services na alam natin na malaking bagay ito, malaking solusyon ito para sa pollution, ano? Water pollution per se, di ba? Sasabi nating water pollution. Kasi kung hindi matitreat ang water, ang mga wastewater, diretso lang yan kung saan, di tama ka. Ika nga, ano mangyayari sa ating kapaligiran, especially yung mga bodies of water natin na malilinis. Maapektuhan sila. Tama? Oh. Actually, ang most affected niyan, Vendor Jojo, yung next generation. Pag hindi natin inaksyonan ngayon, wala Yes. silang mainom na malinis na tubig pagdating sa kanilang mga kapanahonan. Oo, tama. Kasi hindi hindi biro din yung makontaminate ang bodies of water eh. Dahil kung parang di ba may mga alam naman natin may nakikita tayo ngayong dati ang ganda-ganda tapos bigla sila nangitim para bang burak na, no? Parang hindi mo na Ayos, oo. matitreat yun. Pero ngayon kanda kumahog ang ating gobyerno para mag-spend ng budget para i-treat uli, di ba? I-treat ulit yung mga ano natin, yung bodies of water which is masasabi natin kung ika nga magagawa na ng solusyon ngayon, huwag nang paabutin ng bago dumating yung point na nahihirapan tayong i-treat yan. Dapat ngayon pa lang. Di ba? Dapat no, sa bagay noon pa yan, dapat inaasikaso na yan yung mga ganyang treatment. Tama ko yan, tama ko yan. Uh, anyway, ngayon, nung nagkaroon ka ng mentor, nagkaroon ka ng inspirasyon, syempre hindi naman pwedeng ika nga matatawag nating ano yan langit yan no? Yung tipong bedo process yung ganyang bago ka nakarating doon sa pagiging inventor o yung bago mo na ano. Ano ngayon yung ano, parang dumating ba sa iyo sa point na ito yung mga challenges, dumating ka ba sa point na you have to give up or ano bang nagbigay sa iyo ng inspirasyon para alam natin maraming challenges hindi naman lahat ng halos karamihan tayo mga inventor ano dumadaan tayo sa challenge na we have to give up or else hindi ko kaya to parang ganun. Ano dumating sa iyo sa point na yun? I mean nung dumating sa iyo yung point na yun, ginawa mo what Actually, doon sa paggawa ng system, hindi ko uh, yun na-experience kasi nga, ah may enough knowledge ako sa bagay na yon. Dahil nga sabi ko sa iyo, ang uh, nagturo sa akin ay kinikilalang legend ng wastewater sa Pilipinas. So, bali wala yon. Pero ang experience ko itong pinapapatent ko ngayon na waste to potable water mismo. Ibig sabihin, kahit saan ka kumuha ng tubig, paglabas pwedeng inumin. Ito ay intended naman para sa mga evacuation center during calamities. Ito ang challenge kasi ako nang gagastos. Yung una kasi company gumastos noon eh. uh, Ang paggastos sa patent. Unang problema yan. yes Kasi aminin na natin, although tumutulong naman ang government, pero medyo sabi natin, medyo mahirap ng konti kasi ang requirements. limited ano Pangalawa, oo. Pangalawa, yung paggawa ng prototype kasi ang project na to, kagaya ng unang wastewater na ginawa ko, yun ay milyon, hindi siya yung tipong parang baso lang na paggawa mo, pwede mo ilipat-lipat kung saan. Ito siya hindi, medyo malalaki siya kasi. Lalo na yung mobile waste to potable water na kasalukuyan kong ina-apply doon sa patent kasi may truck mismo yun. So, hindi ka bababa sa 15 million doon sa prototype pa lang dahil sa truck. So, yun ang medyo doon, medyo challenging doon, yung pagkuha ng pondo para sa prototype. Kasi yung sa patent, pwedeng kakayanin ko siya, pero yung prototype, medyo sa tingin ko, medyo mahirap ang pagkuha ng funding. okay Pero
Pero sana mapunuan at mabuo na siya para maiano na yung pattern para dito. Kasi sa nakita ko napaka-importante din to dahil nga problema sa evacuation center palagi ang tubig, lalo na kung may baha. Kung may baha at may ganito ka, kahit saan mo kunin yung tubig mo, paglabas noon, pwedeng inumin talaga. Yes, So, oo. yun. Actually, pwede nababalitaan natin sa ibang bansa, ano na talaga yun eh. Kumbaga priority rin nila yung pagtitreat ng water, ano? Dahil doon nga, pag sinabing tubig, dapat malinis eh. Tapos magbibigay Tama pa po. announcement na o hindi nyo pwedeng inumin. Pero pinaka-standard sa kanila, lahat ng tubig na dadaan sa bahay o yung panlaba, pang inom, talagang treated yan. Sila Dapat, na lang, oo. hindi nyo pwedeng inumin. Pero ang standard na treated talaga yan. Hindi na natin kailangan mangamba na, nako, baka sumakit ang tiyan natin dahil hindi siya potable inumin. So Tama po. magandang kumbaga, pagdating sa business point of view, no? Magandang negosyo. Di ba? Magandang Ay, negosyo. yes, oo. Talagang kakailangan basic eh. Kasama yan sa basic needs eh, no? Ngayon, ang ano mo lang dyan is yung, siyempre, prototype which is yun, yung million-million. Sana kung someday yung mga may access sa investment, nandiyan sa Inventor Boyet, isa sa mga advocacy niya yan, yung kanyang advocacy na pagtitreat ng water. Sana nakikinig kayo para at least mabigyan nyo naman din ng collaboration. Kung mayroong mga company na willing to collaborate kay Inventor Boyet sa company niya, nandiyan po siya at willing din siya makipag-usap sa inyo. Now, hopefully magtuloy-tuloy yung ganyang proseso. Alam natin na dumadaan ka sa challenge, which is sometimes hindi lang psychological challenge, financial challenge, kasama yan. And alam naman natin, may solusyon yan. Maraming mga tipong magaganda, mga angel investor or mga venture capitalist na willing. No? Kailangan lang siguro hanapin to. Kung nasaan kayo, yan, darating yan. Yes, so, kailan lang ipagtagpuin. Ika nga, no? Meron Oo nga po eh. kailangan mo gagawa ng produkto o meron mag invest para do sa produkto na yon. Ayun, Yan. tama po yan. So, ano nakikita ni Inventor Boyet? Inventor Boyet, pasensya na, in a matter of few, Kasi lang, ano, maano tayo, konti, balik na lang. Anyway, ano ang nagana sa'yo? Kumbaga, kung tatanungin si Inventor Boyet na, siyempre, marami siyang plano. Maraming plano ang company mo, maraming plano si Inventor Boyet para sa water treatment. Ano nakikita mo naman 5 years from now sa iyong ginagawa sa iyong invention, sa iyong advocacy? Ano nakikita mo ngayon? Mula ngayon nung ginagawa mo na siya or 5 years from now, anong pwede mong masabi? Ano nakikita mo sa yung future ng iyong negosyo? um, sa future ng negosyo, I am hoping that 5 years from now, makikita na natin yung impact nito sa market at the same time impact nito sa environment. Pero bilang inventors, tayo naman kasi, pwedeng hindi natin magawa kagad yung mga prototype pero tuloy-tuloy ang ating pagsasaliksik na makagawa pa ng mas magagandang mga technologies para mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino o bawat tao sa mundo mismo. So, atin pong responsibility kasi yon sa Diyos na siyang nagbigay ng kaalaman sa atin para tulungan ang ating mga kapwa. Yun lang, kailangan talaga natin ang tulong ng government, whether we like it or not, ganun talaga. Pero sana dumating ang time na ang government ay talagang magbigay ng direktang tulong sa atin na hindi naman ganun kahirap yung mga requirements para mas marami pang mga inventors ang ma-encourage na gumawa ng mga bagay para sa kabutihan ng lahat na hindi tayo nagdedepende sa mga product na galing sa ibang bansa. Which is magandang rin yung ika nga hindi naman masamang pangkilik ng produkto ng ibang bansa. Kasama yan sa pre-enterprise na tinatawag, ano? Pero mas maganda rin naman kung halimbawa yung sariling atin, no? Sariling Yes, which is kayang-kaya naman ng mga Pilipino na makipag-compete, kayang-kaya naman ng mga Pilipino na gumawa rin ng magagandang produkto,
hanggat maaari, ano? 70% to 80% tangkilikin yung sariling product ng Pilipino. Tama? O sana mangyari yun kasi sa nakita ko sa mga kasama natin, ang dami nating invention na hindi ma-mass produce. Na, kung yun ay na-mass produce, baka mas lalong napaganda pa ang buhay ng bawat Pilipino. At yun ay most likely, pag na-mass produce siya, mas mura yan kumpara sa mga imported products, syempre. Oh, Siguro mas maganda siguro dumating ang panahon na yung mga wala lang tayo ang ating i-import galing sa labas. Pero kung mayroon tayo, dapat unang itangkilik ng mamamayan at ng government mismo natin. yes, yes. Oo. Maigi na yung masigla ang ating economy, masigla ang ating negosyo dahil mayroong mga Pilipinong patuloy na nagsisikap, patuloy na lumalaban dahil gustong-gusto nila actually yung advokasya na gusto natin tulungan ang bawat isang Pilipino at gusto nating iangat ang ating economy, Philippine economy o yung ekonomiya ng ating bansa. Yung suporta, it's either galing sa pribado or galing sa gobyerno, dapat naandyan siya dahil kung wala naman yung mga nagsisikap magnegosyo, nagsisikap na umano ng isang produkto, lumikha ng mga produkto, mag-create ng mga produkto, alam naman natin na ang produktong kine-create o yung mga produkto na lumalabas o nag-exist, ito yung nagda-drives na economy. Di ba? Tama. Kapag invento ko ng produkto galing sa isang idea, at na manufacture mo ito o nailabas mo sa market, pasasaan ba yan? Makakapagtayo ng isang kumpanya, isang tao, isang Pilipino, and then pwedeng eventually makapag-employ siya ng maraming Pilipino o kapwa natin Pilipino na papasok, magkakaroon ng hanap buhay. And of course, hindi lang tayo magiging competitive sa ibang bansa, kundi sa lahat ng bansa na pwede natin puntahan dahil may produkto tayong pwedeng pagmalaki. Diba? So, Tama if, yan. Tama yan. kaya naman ako naman kahit na hindi ganito kadali, ka-challenge, very challenging din naman yung ginagawa natin, patuloy tayo na nag-iimbita sa ating mga kababayan, ating mga kapwa-inventor o kahit mga negosyante na sa aking munting paraan, no? Itong ating vlog mailabas natin, mai-promote natin yung mga Filipino inventions, yung mga produkto para na sana magkatulungan tayo, collaboration is the key. Ngayon, so 5 years from now, sinasabi mo pwede maging big time ang isang negosyo o makarating sa ano natin, ang produkto, yung produkto mo, and of course, may challenge kang hinaharap, pero alam natin malalagpasan yan. Ano naman ang plano mo just in case para sa next generation, next do you advise lalo na sa mga kids, sa mga bata, sa mga mag-aaral, ina-advise mo ba na magkaroon ng sarili na ng creation, mag-create ng produkto, not necessarily maging inventor, syempre, kung kinakailangan maging inventor ng produkto. Ano bang magandang advice? I mean, meron ka bang magandang advice para Um, sa kanila? para sa mga estudyante siguro, kasi nung nag-aaral din ako, hindi ko pinangarap na magiging part ako ng Centers Group ng Pilipinas. Kayo din, aral lang kayo ng mabuti at ako, isuggest ko sa inyo na medyo tutukan nyo ng kaunti ang science at saka mathematics kasi diyan nagsisimula ang creation ng mga inventions. So, sa ngayon, kami bilang mga inventors ay willing kaming tumulong. Actually, nagtatanggap ako ng mga lectures sa iba't ibang mga universities kung mag-request sila para mai-impart sa kanila, maibahagi yung ating kaalaman. Kasi we know naman na hindi naman tayo mga immortal na walang katapusan. May hangganan yung mga buhay natin. Pero ang importante, bago maabot yung limit na yon, na i-transfer na natin ang knowledge sa mga mas batang papalit sa atin sa future. So, mag-aral po kayo ng maigi at huwag kayong matakot sa mathematics at saka science. Yan ay parang laro lang. It's a matter of comprehension. So, para sa mga estudyante, ang masasabi ko lang is that huwag kayong maniwala na dahil wala kayong pera ay wala na kayong chance para mag-graduate. Kasi ako ay nag-graduate din dahil sa pagsisikap
dahil ang aking father ay isang janitor lang. So, hindi natin pwedeng sabihin na hadlang sa ating tagumpay ang pagkawala natin ng pera. Nasa sarili mismo natin ang pagsisikap. Oh, At sa mga estudyante na gusto maging future inventors, sanayin nyo na pa yung sarili nyo na manaliksik na mga bagay, alamin kung ano ang mga nasa likod ng isang bagay para mas makagawa po kayo ng mga bagong technology pagka meron kayong sufficient na kaalaman sa mga bagay o teknolohiya na gusto nyong gawin sa future. Sa mga parents naman, suportahan nyo ang hilig ng inyong mga anak, lalong-lalo na kung ito ay para sa kanilang kabutihan. Mas kailangan ng Pilipinas ang mas maraming mga scientists at mga inventors para mas maiangat natin ang uri ng pamumuhay at ekonomiya ng ating bansa. yes, tama yun. Ano? Maraming salamat. Tama yun, Inventor Boy. At kailangan na yung mga ating mga future generation, yung mga tipong, let's face it, accept natin o hindi, pero iiwan natin ang generation na to. I mean, susunod na generation, sila naman ang ika nga, papalit sa atin. Ano? Oo. Ngayon pa lang, ito, kumbaga, hindi naman natin sila pinipigilan na spend nila yung time para maglaro or mag-game or whatsoever, ano tayo dyan, diversification or what. Pero kayo ang aming kayo ang ika nga pag-asa ng bayan, yung mga next generation. Kasi whether you like it or not, dapat ipagpatuloy nyo yung mga nasimulan at ipagpatuloy nyo yung magagandang bagay, lalo na kung ang ah, makakatulong hindi lang sa economy, kundi yun, sa kaayusan. Halimbawa, yan, katulad ng water treatment, talagang number one na kailangan natin ika nga ayusin ng ating water. Ano? Dahil hanggat maaari, dapat nga potable talaga, naiinom, pwedeng gamitin, panghugas, or di ba, panligo. Yung wala tayong kakaba-kaba dahil baka may bacteria yan, or baka may contaminated yan, no? O kaya naman, baka may radiation yan, or whatsoever. So, kailangan yung mga pagsasaliksik na binabanggit ni Inventor Boyet ay yung mga kabataan, kayo ang pag-asa. Hopefully, kayo ang sumunod sa yapak at nabanggit niya rin na kami mga Filipino inventor, in fact, nag-welcome pa nga kami. No? Nag-welcome pa tayo ng mga next members sa ating society na hopefully, kung na kayo nakikinig, sana maging part din kayo ng Filipino Inventor Society na makipag-collaborate kung kayo yung mga idea labas nyo na, no? Kaya alam, minsan, Inventor Boyet, matanong ko lang to, no? May oras pa naman tayo. Minsan nangangamba sila no? Nangangamba sila, baka hindi ko to matapos, mayroon ba talaga susuporta? May batas talaga na sumusuporta sa mga creation, sa mga invention, sa innovation. Anong masasabi mo doon, Inventor Boyet? Ako mabibigyan mo lang kami ng konting pahapyaw doon sa batas na yon. Total, ikaw naman ay nag-aral ng batas, Ah, baka mayroon kang may bibigay na payo or sa batas na yan. Magbibigay ng opinion para sa batas na yan. Tapos, okay. Yung tungkol doon sa tulong o suporta sa mga inventors, malinaw po na sinasabi yan doon sa Republic Act 59, 7950, 7459 na nagbibigay ng mga incentives sa lahat ng inventors. Ang totoo po niyan, ang government ay naglaan po ng pondo o IGF na tinatawag para sa mga inventors. Ah, wag po kayong mangamba na walang susuporta sa inyo. Dahil pag ikaw ay gumawa ng isang kabutihan, kahit hindi government ang susuporta, ay may susuporta sa inyo. Pero definitely pag para sa kabutihan at nakita ng government yan, una po silang susuporta sa inyo. Yun lang siguro yung ating proseso sa ating government, medyo siguro luwagan ng konti na hindi naman mahirapan yung ating mga future inventors o mga inventors na gustong maglabas na ng kanilang mga teknolohiya kaso nagkaroon ng agam-agam na baka mahirap humingi ng pondo or walang tulong. Sa totoo, ang government may tulong. Pero sa tingin ko, mas okay kung medyo personal sana ang tulong na magagawa ng government sa mga kasalukuyang inventors. yes, oo. So,
naman yan. Ano? Batas kasi yan. No? Tama po. Maliban doon, meron pa tayong Innovation Act. Yeah. Ang Innovation Act ay patungkol din sa invention ito, pero kasama na dito ang mga innovators, yung mga gumagawa ng pina-enhance yung isang bagay ay yan ay innovation. Yan ay kasama siya dito din sa Innovation Act. Actually, itong dalawang batas na to ay talagang ginawa para mabigyan mo pangalagaan ng mga inventors at saka innovators ng bansa. Yes, yes, oo. At the same time, meron din naman mga, kumbaga, kung halimbawa nangangamba sila, baka yung protection ng kanilang kaalaman, invention, creation, meron tayong batas para dyan, or ibig sabihin, meron tayong agency, government agency na nag-aalaga o nangangalaga para doon sa mga trademark, patent, or yung tinatawag na protection para sa mga invention. So, tama ba, Inventor Boyet? Meron tayong batas niyan, meron tayong agency, government agency na poprotekta para. Yes, meron. Mayroon, Inventor Jojo, ito ang tinatawag na Intellectual Property Office na siyang nagbibigay ng mga patent o karapatan na hindi magamit ng iba yung Yeah. isang produkto na nailabas ng isang inventor. Mhm. At sila din ang nangangalaga ng mga copyrights, Yes, mga industrial designs, yes, mga trademarks, no? So, yung mga bagay na yun ay protection po ng isang inventor. Hindi po yun protection ng government. yeah, Sa atin po yun. Pangalawa is that pag hindi po natin ipinatent ang ating product, open po siya na gayahin ng iba. Kasi may role po sa IPO na kung sino ang una nag-apply, siya po yung kikilanlin na may-ari. oh, yan. So, dapat i-patent muna natin bago natin ilabas Oh, ang ating produkto para yes, may protection po tayo. tama. O, kasi may tinatawag na first to file, no? Sa IPO, no? Sa Intellectual Yes, Property. oo. Tama po yan. Yes, yes. So, yun, mga kababayan, mga nakikinig at mga kababayan natin na nagplano, mga kabataan, mga next generation, na sige lang, huwag kayong matakot, no? Huwag kayong matakot. Mas maganda ilabas niyo yung inyong idea at alam naman, kung alam nyo, lalo na ito ay makakatulong sa ating ekonomiya, sa bansang Pilipinas. Magtulong-tulong tayo dahil maganda to dahil unang-una gusto nating paunlarin ang ating bansa. Gusto nating paunlarin ang bansang Pilipinas. And sa pamamagitan lang ng mga bagong likha, bagong creation, bagong inventions, posible yan. Ang mahalaga lang is magtulong-tulong tayo and at the same time huwag kayong kabahan dahil may government, may protection yan at may possible future, mga possible investment yan. At hindi lang naman government meron din mga tinatawag na pribadong tinatawag nila angel investor o venture capitalist na talagang maganda ang inyong creation invention. Bakit hindi popondohan yan? Diba? Ganun lang naman ika nga. Oo naman. Oo. So, with that, Inventor Boyet, ako'y talagang nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo ako ng pagkakataon at binigyan mo rin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapagbigay ka ng iyong payo at at the same time may labas mo ang iyong mga idea sa iyong inventions and hopefully pagpalain ka ng Diyos at dumating ang point na ano mo na ng gusto, ma-expand nyo na yung business nyo, ma-explore nyo na ng gusto at yung ating mga nakikinig ng mga investors, mga angel investors, nandiyan po. Again, once again, nandiyan po si Inventor Boyet. At paano nga pala makakausap, kung open ka, Inventor Boyet, paano ka pala ma-reach o ma-approach or kung sakasakali, kung willing ka mag-iwan ng iyong information, contact number para ikaw ay baka mayroon silang mga questions, tanong para doon sa iyong inventions or suporta na pwede nila maibigay sa'yo. Saan ka ba pwedeng makausap? Aking email at ang aking contact number para kung sakaling may mga tanong, may mga request ng lectures kung gusto nila, at kung mayroong interesado na mag-invest, i-kontakin na lang ako. Ipadala ko na lang siguro sa ano mo, sa messenger mo. Pero ang aking email address ay dbuglosa@gmail.com. Okay. dbuglosa junior at gmail.com.
Ang aking telephone number ay 0975-174. Saglit lang, hindi memorize. 3201. 0975-174-3201. Yan. So, Yan yung cellphone number at saka email kung gusto nyo pong directly makausap si Inventor Boyet para sa mga kung kayo po ay willing na makipag-collaborate sa kanya, sumuporta at willing pong malaman kung ano yung mga idea niya. And at the same time, yung lecture, ano, importante yun. Siya po ay nagbibigay ng lecture. Siyempre, kayo na po makapag-usap kung paano ang arrangement ng kanyang appearance fee, no? Lecture fee. Siya po nakakaalam nun. So magandang hapon sa iyo, Inventor Boyet. Magandang araw sa iyo. At maraming salamat sa mga pagkakataong ito. Huwag ka sana magsawa, no? Nasuportahan ng ating kababayan na makapagbigay ka ng information. Sana hindi ito ang huli at hindi ito ang ating sana patuloy tayo magbigay ng magagandang bagay para sa ating mga kabayan, lalo na yung mga interesado, yung mga gusto magninegosyo, willing magnegosyo, willing may mga invention, mga creation. Yan po, willing po sumuporta si Inventor Boyet. Kung kayo po ay may tanong, siya lang po ang marami siyang bibigay sa inyong advice. So, thank you. Maraming salamat sa Inventor Boyet. maraming salamat din. By the way, sa lecture, sa mga schools na within Metro Manila, libre po yan. Okay. Pero pagka mga Visayas and Mindanao, kasi medyo magta-travel na tayo noon, Yes. so siguro yung fare lang siguro at saka accommodation. Yeah. So, Lord, yun, pagka yung talagang binibigay mo lecture, nagbibigay ako ng lectures sa lahat ng klase ng wastewater treatment system. Lecture sa water treatment, depende ko ano yung mas kailangan. One time, nakapagbigay ko ng lecture sa university ay sa PUP, sa Philippine Polytechnic University of the Philippines dito sa Santa Mesa. Nag-request kasi noon yung kanilang nutrition department ba? Parang mga ganun. Tapos sa Central Philippine University, nag-request din yung engineering kasi nila doon. So, nagbigay ako ng lecture sa wastewater kasi yung na-request nila. Yeah. Yan, malinaw po na pwede nyo po siyang makausap, makontak at particularly do sa lecture ng wastewater management, treatment. Yan. So, Inventor Boyet, salamat and maraming salamat sa pagkakataon. Thank you. Maraming salamat din, Inventor Jojo, and more power sa iyong channel. Sana mas marami ka pang maabot na mga inventors at marami pang mga mahikayat na magiging inventors at maging scientists ang bansa natin sa pamagitan ng iyong programa. Maraming salamat sa ulit. Okay, thank you very much. Thank you.